rating mga sweet style pares. Let's go! Hi mga divas! May mga nagsuggest na ano daw and saan masarap kumain ng sweet style na pares. So medyo ibang atake. May specific category lang nire-request yung mga divas natin. Ito ang ating mga participants. Una nating pupuntahan is andito na tayo sa Makating branch ng Mr. Pares. Next naman is pupuntahan natin is Goto Tendon. Next is si Kokoy Mami Pares. Next si Pares Retiro. And last but not the least, si Joe Nas. So tingnan natin kung sino sa kanilang pinaka-affordable, pinaka-sulit, and pinaka-masarap na sweet style pares. Samahan niyo ako. Let's go! Ate, yes po, sir. Good evening. Ate, ako yung naghahanap ng mga sweet style, mga matatamis sa pares. Meron ba kayo dito? Yes po, sir. Yun po yung pinakabago nating menu, sir. Ito po, sir. Okay. Ang linabnaw na rin po yan, sir. Oh. Yes po, sir. So may tatlong types kayo ng soup, yung original, sweet style, at saka yung labna. Okay. Ate, isang order po ako nun for dine-in. So, only rice na rin yun? Yes po, sir. Only rice, only sabaw na refill na labnaw, may isang soft drinks. Yes po. Alam nyo ba, in a span of almost 2 years or less than 2 years, meron silang 5 branches. So, ayan na! Thank you po! Okay, so ang branch na, main is Timog, Tagaytay, Baguio, Makati, and Malate branch. Ayan na nga! Ito na ang ating sweet style pares for 150 pesos. May drink ka na, only rice, meron ka ng itong usual sweet style nila, only sabaw, and meron kasamang chili garlic. So ito yung sinasabi ko sa sweet style, mas maitim siya sa usual, mas thicker yung sauce, and alam mong mas intense yung lasa siguro nito. Kapal niya is near sa parang sarsa, masarsa siya. And malalaking chunks ng laman talaga. Inan nyo. Kumain natin yung sabaw. Very Chinese ang datingan natin. Sarap. Surprisingly, for a sweet style, very umami ang lasa niya. Umami na coming from the, I'm not sure if it's oyster sauce ang nalalasahan ko, pero it's sweet. Definitely sweet. So, if ikukumpara mo siya sa normal na pares, so what you're going to taste is star anise but not overpowering, and then mas matapang pa rin yung lasa ng leeks because of the topping siguro. Consistency niya is thick na medyo silky na madulas. Alam mong galing sa cornstarch yung pagkakalapot niya. Ang distribution naman so far, merong may taba, and then may mga laman na may kasamang taba din. And then, less gatil siya dito sa serving na nakuha natin. Natin with the laman. Ang lambot. Effortless mo kaya dumikit lang sa ngalang-alang mo. Nag-break na yung fibers ng pinaka-bakaw. Ang sarap. May kasama siya sabaw. May asim. Yung sabaw nila may asim. Hindi ko magets. Para siyang nilaga na may asim na, pero hindi siya maasim na galing sa... Masarap. Napakadami. Tingnan mo, broth talaga siya, oh. May mga buo-buo pa siya mga laman, or parang yung pinagpakuluan. Unang pakulo yan sigurado. Andiyan. So, perfect pair siya kasi it's sweet, and then ito may dating na pagka-salty. Salty na maasim. Perfect pair siya. So, kainin natin with the rice. Tapos lagyan natin ng chili nila. Dalaway ako. On its own, masarap na siya ha. Kasi ang alam ko kay Mr. Pares, white rice lagi ino-offer dun sa Unli.
for some reason, dito sa sweet style nila, garlic fried rice ang ino-offer nila. And ang sarap. Buhag-hag yung kanin. Very evident yung lasa ng garlic. Bukod doon sa crispy garlic na sinasama nila dito sa pinaka-rice, alam mong infused yung mantika na ginamit nila with garlic. Para siyang almost similar sa lasa nito, but less the spiciness. Sobrang mag-garlic na lasa ng garlic rice sila. Na pag kinumbine mo siya dito sa sweet pares, ang ganda! Parang whole flavor, and then I really suggest if you're going to purchase this one or kakainin nyo, i-dine nyo para mainit pa, and then mainit pa yung kanin. Kasi doon yung umami, sweet, savory, tapos garlicky flavor, tapos tapos may spicy kick pa siya, tapos sasamahan mo siya ng sabaw. Perfect combo. Well thought of tong recipe na to, and itong group na to. So, personally, bibigyan ko pa to ng 9 out of 10 personally ha. Kasi wala pa akong pagbabasihan eh. Ubusin lang natin to and punan tayo sa susunod natin. Mga D-Bells, andito na tayo sa ating second stop sa The Original Pares since 1989 daw. Lang yung tindahan and medyo challenging lang yung parking. And ang ganda ng itsura niya dito, more on the red vibes siya. Hindi siya kasing aliwalas ni Mr. Pares, pero meron naman siyang ventilation sa loob, may mga electric fan. Andito na tayo, tingnan natin, let's go. Sana? Hindi pwedeng galaw-galawin. So, or order tayo. Let's see. Tara ba tayo? Magkano pera natin? Good evening. Sorry. Nag-aaral kasi ako ng mga sweet style. Ano yung marirecommend niyo po ditong pares? Pares, tendon. Goto tendon. May Yung lited siya sa may taba. Lited taba laman. So, for 210. Sige, isang order po ako na dine-in. So, pera natin, 150, 170, 180, 190, 210. Ito lang tira sa pera ko. Wala na. So, bayad natin. Thank you po. Please, 10 minutes lang mo. Thank you po. So, efficiency, parang mas mabilis si The Original. Baka dahil konti lang yung tao compared kay Mr. Pares kanina. Ang una kong napansin nung sinerve sa akin kanina is halos magkasing dami lang or magkasing dami, if not too much, or the difference, it's very minimal lang. This one is for 210 pesos. Difference is si Mr. Pares meron ng kasamang soft drinks, and then only rice and only sabaw. Hindi ko na kung only din. Hindi data dito only, no? Alabnaw ang sabaw niya, but it's almost has the same color nung Mr. Pares. Tingnan niyo siya. Consistency ng sabaw. It's thick, pero it's still runny. Kaiba, yung kay Mr. Pares kanina, puro siya beef chunks. So ito naman, may tendon, may balat. Ayan, balat siya. Parang lechong paksiw ang dating sa akin na yung tsura. And ang dami rin chili garlic ito. Garlic, grabe yun. Okay. Pero, alam mo yung lasa niya pagka-trick mo, parang siyang medyo lechong paksiw ang dating sa akin na the difference is it's a little saltier than the lechong paksiw. Lechong paksiw has this asim suka eh. Pero ito, it's more on the alat side na umami. It's malinamnam. Mas malinamnam definitely and mas fatty ito dahil may tendon siya. And mas rich. Yan. That's the proper term. Mr. Pares ang ating basis kasi siya lang ang na-experience ko pa. Hindi siya kasing silky or kasi dulas. That means lesser yung cornstarch na gamit nila as thickener dito. In a way na sobrang linamnam. Lasang-lasa mong pinakuluan ng matagal na matagal yung beef sa kanya. And alam mong hindi siya kasing tamis compared dun sa kay Mr. Pares. Si Mr. is more on the linamnam, alat side, and then nag-aftertaste lang yung tamis. So, try natin with the laman. Effortless. Mas effortless to compared sa kanina. Literal na, ginalaw ko lang yung labi ko.
Ginalaw ko lang yung dila ko, nawarak na siya. Nawarak, nasira na yung fibers niya. So, it's a matter of preferences na lang siguro. Kasi ako, personally, hindi ako mahilig sa balat. Hindi ako mahilig sa gatil. So, siguro, if mahilig ka sa mga ganong components or ingredients na kasama, perfect tong The Original sa'yo. Halo natin with the rice. Tapos lagyan natin ang sabaw. Kung linamnam at richness lang naman ang labanan, ang sarap din nito. Not bad. It's a little expensive lang compared kay Mr. Pares kasi pwede pala na for 150 pesos, only sabaw ka na, only rice ka na, pero quality yung product. So, tignan natin. Overall, this is not bad. Ngayon, punta na tayo sa next at iti-take out na namin to para matikman natin yung susunod. And there you have it. Andito naman tayo ngayon sa Bonifacio Global City, BGC. Dahil itatry na natin ang Goto Tendon as per your request. And hindi naman ito yung first time na hindi makakain dito. Pagkalasing kami, lagi kami dito kumakain nila Jared. Last time kakain dito kasama ko sila Jared, naglasing kami somewhere. And hindi ko naalala yung lasa dahil nga masabog kami that time. Medyo hirap lang kami sa parking. Siyempre, BGC, samahan niya ako, let's go. Joanne, so I'm looking for sweet style na pares. Anong marirecommend niyo po? May sweet style po ba kayo? Yung recommend ko po, yung best seller po namin, sir, is yung beef tendon pares po. Asan yung beef tendon pares? Ito. Ano inclusion na kasama niya? Meron po siyang chili garlic po. Then meron Sabaw. siyang sabaw po. Okay. So this is for 238 pesos, guys. So hindi sila nagkakalayo-layo ng presyo. Kasi The Original Pares is 210. Same set. Hindi ka unli. Hindi unli. Sorry, ang lakas makamasa ng unli. Nasa BGC ako, nagtatanong ko unli. Sige, ito isang order ako ng 238 pesos. So, ito na yung 238 pesos natin. Kung napapansin nyo guys, medyo pa-premium ng pa-premium yung experience natin dito sa Pares series natin. So, kanina, alfresco yung dalawa. And this time, medyo naka-aircon tayo. Visually, ang una ko napansin is ang presentable ng Pares nila. So, meron siyang different colors na nagko-contrast. Meron siyang white. I think this is gatil. Hindi ko masabi. And meron siyang parang puting soup. Almost same serving lang sila. Malapad lang yung plate. But technically, feeling ko pare-parehas lang sila. Sayang wala akong weighing scale. Next time, dadala akong weighing scale. Ikukumpara natin siya doon sa pinakamahal na napuntahan natin. Kasi for 210 pesos, si The Original, hindi masyado comfortable yung seating, personally. Kasi yung seat niya is naka-permanent. So, there's no way for you to adjust. Para siya talagang sidewalk na go-to if nagkikrave ka. So, dito, additional 20 pesos or almost 28 pesos difference, I'd go dito. Among the two, siya ang pinaka-onting sarsa or sabaw. And ang pinakamarami si Mr. Pares kasi unling ayan siya. It's runny. Thinner than Mr. Pares but thicker than The Original. Kasi si The Original medyo honey talaga siya, sabaw. This one has this medyo honey-like na siya. Yes, ayan, nagdi-drip-drip na siya. Ito ba yung tendon? Parang tapa. Taba? Feeling ko ito yung tendon eh. Wow. Mr. Pares is thick, sweet, may hints ng saltiness, and maanis. Si The Original, parang siyang diluted version ni Mr. Pares. Si Goto Tendon, parang pinagsama yung dalawa. Yung consistency niya is nasa mid-range. Sobrang mas star anise and mas maalat siya compared dun sa dalawa. And then nag-aftertaste lang yung pinaka-sweetness, but it's more on the star anise din. And it's umami in a way na more on the oysterish toyo side ang atake na may parang patis ang aking nalalasahan. Mas malinamnam si The Original. Ito kasi feeling ko lang hindi sila sama-sama pinakuluan. Kaya yung color ni tendon is different. Siguro mas mahaba siya pinaluto. Kasi if sama-sama siya pinakuluan with the same sabaw, kakapit yung kulay eh. Tikman natin. Dito ko masasabi kung sama-sama sila or not. Magatil, malambot. Separate nga siya pinakuluan. And para lang siya ginawang parang add-ons or toppings ang dating sa akin. Yung beef, tikman natin.
The beef is giving pork type. I'm not sure if it's beef beef. Malambot siya, but not as soft as the original and kay Mr. Pares. Kung sa tenderness naman, ang pinakamalambot si the original, next si Mr. Pares, huli ko si Goto Tendo. Kung sa richness ng sabaw, ang pinaka-rich sa akin, the original, next ko si Mr. Pares. Pero kung intense ng lasa, na parang balance, pinaka-balance, pinaka-gusto ko si Mr. Pares. Next ko si Goto Tendon. Last ko si the original. So ngayon tikman natin full experience. Lagyan natin dito sa taas. Yung chili garlic. Ayan siya. Personally, there's something dito sa chili garlic nila that's a little off-putting sa flavor. It's herby, more on the red chili flakes na parang may alamang na bagoong that overpowers the experience. The fried rice is ma-seasoning. It's a little salty nga, salty. So medyo may aftertaste ako ng salty compared sa nakainan ko. Siguro, if hindi ako kumain sa dalawa kanina, masasarapan ako dito. Pero kasi iba yung flavors ng the original ni Mr. Pares It's, siguro, depende sa nagluluto din dito. But overall, this is not bad. Iba natin yung sabaw. Oh my God. Hindi ko alam kung ako lang, pero feeling ko ito yung pinagpakuluan ng cartilage or ng tendon. Ang linamnam, parang andito lahat ng lasa. It's milky, it's light, it's not that salty. Mas gusto ko yung sabaw. So mamaya meron pa tayong dalawang pupuntahan. Ikumpara natin sila lahat-lahat and we'll make sure na atakihin natin yung affordability, value for money, and yung quality ng pagkain nila. So, pa-take out lang natin to. Proceed tayo sa next. And dito na tayo sa ating fourth stop. Dahil hindi natuloy ang ating vlog nung isang araw, 10 PM na, sarado na yung Jonas nun at saka yung Kokoy's Mami Pares. So, bumalik kami after a day and buti lang naabutan namin sila. So, up until 10 PM lang pala sila. And hindi ko inaakalang si Jonas pala is isang parang, I think this is a fine dining, restaurant na sit-down type. And then, ang laki, ang spacious. And then, meron silang binibentang ito. Papakita ko sa inyo. Ito yung sinasabi ko. Naging innovative. Si Jonas pala meron na. Sinasuggest ko sa ibang pares na clients ko na gumawa na kayo ng sariling pares para pwedeng take home. So, try kong bumili mamaya. Meron silang mga frozen din. And itatry natin syempre is yung sweet style pares. Tingnan natin kung anong lasa ng pagkain nila. So, samahan niyo ako. Let's go. May parang merchant area din sila. Ay, merchant area. May merchandise sila. Bags. Keme. May mga giant siopaw, dim sum. And may pagganito pa sila. Ang yaman siguro may-ari nito. Bago kang mapunta sa dining. Oh, may mga, products. Ooh. Wait na, nagbibenta rin sila ng iba't ibang mga ulam. Ay, okay lang po mag-vlog ako. Okay, sige po. Kasi nasa nasa series ako na kung saan nagbibenta ako. Nagtatry ako ng iba't ibang pares. So, medyo sweet style po ba yung pares? Sorry. Or sakto lang? Sakto lang sa Sige. Patry po ako ng pares na version nila. Dahil ang dami nagsasuggest na itry ko daw dito. Magkano siya isang order po? 240. Anong kasama na po nun? Rice, soup, saka yung rice soup, tapos yung pares. Yan pa, isang set. Oh, okay. So, almost similar sila ni Goto Tendon. 238 si Goto Tendon, pero dito ay 240. Isang order po ako. Yes po. This
bilis naman. Nagpunas ako ng ilong kasi may natuyong chocolate sa ilong ko. Ito na. Ang bilis. Yan na, ako nagbabayad kaya ang mahal ng mga suggestions yung pinagagawa. Pero yung ate, ang sabi sa akin, i-rate ko daw lahat ng pares na magkakatapat. Pang-apat ko na. Pang-apat mo na kayo, sir. So may napili ka na, sir. Wala pa. Yung pag-final na isa, 5. Oh, ito na. I think gusto ko dito. And there you have it. Ayan na yung Pares set meal natin. And if you remember nung nasa Goto Tendon tayo, una ko sinabi, ang selling point niya is comfortable seating, malamig, magandang ambience. Nagkamali ako na seat Goto Tendon na yon. And not until nakapunta ako dito kay Jonas, napakaganda. And I was reading their story and ang sabi nila, ang kanilang motto is bringing class to the masses. So, they're selling an affordable set of meal while giving class. Parang ka nasa classroom. Charing. Ang ganda. Sa apat nating napuntahan, si Jonas ang pinakamay magandang ambience at lugar. Parking medyo challenging lang, pero alam ko may parking sa dulo, pero napakalaking lugar. Since we're already here and we're comparing it na with sweet style approach, you're into sweet type of Pares, baka it's not for you, but this is more on the umami and aftertaste ng saltiness type ng Pares. The meat is not that tender comparing dun sa apat. Medyo may effort akong kailangang ibigay. Unlike dun sa iba na talagang melts in your mouth. Sabaw. In fairness dito, kumpara kay original, mas masarap to, yung sabaw nila. Yeah. Meron siya sarili personality, meron siya sariling atake. But Jonas is not bad. I mean, feel good. Siguro personally, bigyan ko siya ng 8 out of 10. Dito, so puntahan na natin si Kokoy kasi baka masarahan na naman tayo. Andito naman tayo ngayon sa Quezon City pa rin, sa Pares Retiro. So, nalilito na ata kayo kasi puro Pares ang sinifeature natin and halos pare-pare sila ng pangalan, pares ng concept. So, since we're looking for that sweet style Pares, tinanong ko sila kanina, lahat daw ng timpla nila is matamis. Unfortunately, si Coco hindi talaga natin maabutan. Sarado talaga siya. And now we're here sa second to the last stop natin, which is ang Pares Retiro. So, for 239 pesos, I was expecting actually, kasi ang ganda ng pagkaka-build up ni Kuya dun. So may beef, may ganito, may ganyan. But kahit nasa flat plate siya at kamalaki sa lahat ng finisher natin, siya actually parang pinaka-onte. Service, meron doon naka-reading chili and meron din silang sabaw. Mag-a-add ka lang ng 35 pesos for only rice. So, only rin yung sabaw, kukuha ka lang siguro doon. Has a similar consistency kay Mr. Pares. It's starchy, slimy, thick, and at the same time, runny pa rin siya. Ayan siya. Parang asado, literal. It's literally sweet. Nag-aftertaste lang yung star anise sa kanya. And then what I like is meron siya spring onions na nilalagay. So try ko naman yung laman. Hindi nalalayo kay Mr. Pares ako. Hindi siya nalalayo. Alam mo lang ang difference nila is the consistency ng pinakasabaw. This one is a little slimy na parang maraming either hindi masyado naluto yung cornstarch slurry. Kasi pag hindi siya masyado naluto, ramdam mo yung pagkadulas niya. Unlike na pagka naluto ng maigi yung pinaka-cornstarch or yung, bago i-dilute sa tubig. Pag napakulot siya na maayos, hindi siya dapat ganito kadulas. So yun lang nakikita ko sa kanya, medyo off-putting for my liking. But the flavors are okay. Parang mas asado siya sa akin. Yeah, yung sabaw is parang more on cubes and flavor enhancers. Nalalasahan ko sa kanya. So, tikman natin. Ito Jonas. Sila may pinakamasarap na sinangag. So, ngayon full experience tayo. Kanin. Pares. Tingnan natin.
Siguro yung pressure kay Pares Retiro, nasa kanya lahat ng pressure kasi lahat ng audio tsaka masasarap na inuna natin. Your regular Pares na when you're craving late night and if available siya, masasatisfy niya naman yung cravings mo. Malambot siya but not melts in your mouth feels. But still, andun yung consistency, may chew pa rin siya. And yeah, overall, okay siya sa akin. Pero, better siya kay Jonas. Kasi si Jonas kanina, when I saw, hindi main product niya ang Pares. Marami siyang iba't ibang mga ulam na binibenta din. So, I understand siguro kung medyo na-fell short yung pinaka-Pares nila. But for someone like this, na main product nila, it's good na rin. At ayan na mga Adibels, andito tayo sa Retiro na mismo. Kasi kahit kami, litong-lito na, kung napuntahan na ba namin yung The Original Pares Mami. Kasi di ba nag-feature na tayo sa Makati. So ngayon, dito na tayo sa pinaka-original and litong-lito na kami, nalilito na kami, hindi na namin alam kung ano. So let me know in the comment section kung same lang ba sila nung Makati na pinakita ko. Kasi sa Makati may logo ng matanda na lalaki. Pero this one, yung logo nila is The Original Pares Mami House. Yun The Original Pares lang. Anyways, kung magkaiba man siya, pang-anim na natin to. Saan ba ang pila nila? Saan na order? Hi! Hello po. Yes po. Nag-series ako ng Pares ngayon. Alam mo paano umorder? Alam niyo paano umorder? Mag-wait po kayo ng may mababakante na... Okay. Kahit take out. Akong take out po doon. Daan. Sige. Thank you. Suggest ko po kaya kayo kumain. Hindi, okay lang. Kahit dito na lang ako sa tapat. Para di rin videoan yung ibang tao. Hintay ng vacant seat, tapos uupo ka. Tapos parang unahan, nakapila sila sa mga upuan. So balak ko, mag-take out na lang tayo. Then same lang na ginawa ko last year. Kakain na lang ako somewhere. Para dun sa tapat, para wala rin mahagip na camera. Ang dami kasing tao. Isang order po ng take out. Magkano po siya? Pares. Apo. 180. Sige, okay lang. Padagdag na lang po. Let's go. Hanap tayo ng spot. Saan kaya tayo? Saan tayo sa sakyan? Dito sa kabila. Gago. Sige, dito ka dyan. Kapatan tayo. Hi! Ayoko sumabay. Kasi pag nag-vlog ako, I'll take too much time. Marami ako makuha ang oras. Kasi pag nag-vlog ako, usually 10 to 20 minutes. Na usually, pag normal tayo kumakain, 10 minutes lang tapos na. So, i-assemble ko na yung pagkain. Wow, init. Sobrang init. Kanin, buwagag. Ang init. Mainit. Ay! Wala. Tanga ko. Ito na ang OG na Pares Retiro. Eh, titikman na natin ulit siya after some time. So, same pa rin siya. Ang price niya is 180 pesos. And if we're going to compare it sa mga napuntahan na natin, pinakamalapit sa kanya is si Mr. Pares. Mr. Pares is 150 pesos. Set meal na yon, may soft drinks ka na. Only, ito, isang serving, 180 pesos. Sabaw, chili, rice, and Pares. Almost nasa isang range lang sila, 220, 210, 230, 240, makita nyo. And pero, puro sila isang serving. So, hindi nagkakalayo, pero sa itsura pala, tsaka sa weight, parang si Retiro ang isa sa pinakamaraming serving niya. And bukod doon, may litid siya, may gatil, and may taba din. At iba yung sauce niya. Iba yung itsura nito. If it is the same with the Makati, hindi ganito. Feeling ko iba yun, Jo, no? So yung nasa Makati, feeling ko iba yung The Original na yun. Ang dami kasing original, hindi ko na alam kung sino yung totoong original. Basta runny yun eh. Tanda ko runny. Hindi siya ganito ka-thick. Ito, it's thicker. Makapal pa rin siya. Medyo may starch to eh. So tikman natin sa sabaw. Iba. Iba nga. Iba yung nasa Makati napuntahan natin. Mali.
Ito ang original. Ito ang perfect. Perfect Pares. Hindi siya slimy like Pares Retiro kanina ang tinikman natin. Sabaw pa rin siya. Consistency is still thick na lumalapat sa dila. It's very umami. Ang linamnam, alam mo galing sa beef broth. And at the same time, yung patis na ginamit nila. Light lang yung anis. Tikman natin yung laman. Iba nga yung nasa Makati, iba yun. Shucks. Tignan mo yun. Sinipsip ko lang. Hindi ko kailangan ko yan. Labi-labi na kalabanan. Melts in your mouth. Sarap. Full experience tayo. Wow. Focus lang ako. Kaya pala kahit nasusunog na yung mukha ng mga tao dun sa init sa kusina, pumipila siya. Pumipila sila lahat. Yung pinaka-gatil niya, kapag ginawa yun, para siyang very gelatinous na yung lasa niya. Melts in your mouth. Ito nga, legit na siya yung OG. And, ayan na. Doon po nagtatapos ang ating Pares Series Sweet Style. Ang effort, almost 3 days namin ginagawa to para makompleto. And it's sad, first time ko ma-experience yung hindi talaga namin naabutan si Kokoy. So let me know in the comment section nga kung in operation pa rin si Kokoy. Kasi mukhang maayos naman yung pwesto. Maganda naman yung mga videos and feedback ng mga tao. Pero di talaga namin siya maabutan. Kasi nung unang gabi, 10 PM, akala ko 24 hours sila, sarado na. Then, kanina, inagahan namin around 6:30 to 7, naghintay pa kami, sarado rin. Ewan ko kung sarado na talaga for good or not. So, going back tayo dun sa evaluation. So, i-evaluate natin sila sa quality, value for money, experience, at saka yung per category. So, meron tayong i-rate natin yung pares nila, i-rate natin yung fried rice nila, i-rate nila natin yung sabaw nila, and yung experience as a whole, and value for money. So, let's start with sabaw. Ang pinakamasarap na sabaw sa akin is sa kay Goto Tendon. Kasi, alam mo yung hindi nila hinaluan ng kung ano, it's very milky, para siyang same na ginagamit sa mga broth ng ramen. Para siyang inspired sa tonkotsu broth. Ganon siya. Ang tonkotsu broth kasi na ginagamit sa mga ramen is plain lang. Wala masyadong timpla. It's malinamnam. Galing sa gatil, cartilage na pinakulaan ng matagal na matagal. So, yun naman ang nasarap na. Very milky. Ang sarap. Ang next naman na paborito ko, out ng bias, si sabaw ni Mr. Pares. So, si Mr. Pares kasi is alam mong broth. Kasi nakita mo may mga, alam mo yung anong tawag doon? Scum ba ang tawag doon? Hindi, laman eh. Laman siya ng buto na pinakuloan ng matagal. Doon nang gagaling yung last. And may nilagay pa silang parang pampaasim na parang siya sinigang na sobrang nagmamatch doon sa sweet style pares nila. So, ang worst yung pangatlo, yung sa Makati. Worst yun. Worst sabaw. Para lang siya tubig na nilagyan ng luya. Yun ang lasa niya. Sa fried rice naman again, number 1 ko si Jonas. Yung chorizo ang ginagamit nila. And sila ang pinakakaibang flavor. Though medyo hindi siya match doon sa pinaka-pares, but the fried rice alone, masarap siya. So, si Mr. Pares naman kasi, more on garlic na lasa talaga and buhaghag. Hindi siya yung mamamasa-masa. And yung pagkakaluto, kasi usually di ba pagka garlic fried rice, binabasa muna bago siya i-serve. Maayos yung pagkakaluto. Unlike dun sa iba na medyo may water substance pa ako nakakain bawat subo. And, eto na. Quality tayo ng pares. Display, aalisin muna natin lahat ng prices ng mga pares. I'll be honest, ang pinakamagandang experience ko sa pares talaga is itong si Retiro. When it comes to totality, sa overall experience, sa akin, ang pinaka-komportable ako, si Jonas. Napakaganda ng interior. And hindi lang pares kasi yung finokus silang product. Marami silang iba't ibang interior and iba't ibang ulam na in-offer and products. Masyado nang in-elevate na baka hindi na makarelate or hindi na masyado ma-afford na iba nating mga kababayan or nasa masa. Pero si Mr. Pares ang hindi nagpahirap sa akin sa parking. Yan ang masasabi ko. So if you have motor, kotse, I highly recommend na pumunta kay Mr. Pares kasi unlike the others, ang hirap ng parking spaces. So talagang sila, iniisip nila yung kapakanan ng customers. Not just with the food, with the experience, pero totality in all. And
here's my super duper final verdict. Considering the prices, yung ino-offer nila, lahat sila is almost the same yung dami. Visually ha, doon ako nagbe-base. Pero ang pinaka-quality sa akin, na they were able to pull off yung concept and at the same time they were able to deliver quality is si Mr. Pares. I mean, no bias at all. Imagine, 150 pesos, only rice, only sabaw. Meron ka pang quality. Tapos may soft drinks ka pa, hindi ka pa mabubulunan. Quality talaga yung products nila. And imagine, hindi nila kaya ang tumaas ng sobra yung presyo nila. Unlike those na 240, 230, 220, 200 na 180 na parang at pinilit nila maging 150 pesos na parang kahit ang mahal na ng bilihin na makaka-relate and ma-afford pa rin ng mga tao. So that's my final verdict sa affordability. So there you have it. Sana nakatulong tong aking 3 days in creation na pag-shoot ng Pares content na sweet style. And let me know in the comment section ano pang gusto ipagawa, iparate sa akin. And sana parating masarap ang ulam niya kahit di tayo mayaman. Bye! Pagod na kami! Charot lang.